Regular session is now before. The chair requests our IPR for an invitation. I invite the councilors to Panginoong Diyos, magandang umaga po ulit sa panibagong mga tama. Maraming salamat po sa namin gift sound. Bawat kasama, magpalain mo po at maayos at talakayan ngayong umaga. Gawa, ngayon pagkaibigan, bigyan na ako kami Panginoon. Panginoon, sa maghapon, sa mga lahat ng hiling at pinagsasakan sa mga susunod. Ating basahin po ating pag-susunod. Sabayan niyo po ako. I am Philippine Counselor. Manifest by you, Lord, and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service of ourselves as the right interest of all life we shall act. And as I tread the pathways of all legislation, may the Almighty guide my mind and heart, that shall improve my consequence and the beginning of the Lord. Mother of Honorable Saladin Aboy. Honorable Mr. Present po. Honorable Ezekiel Rodriguez. Present. Honorable Nathan Nakandel. Honorable Jonathan Laplaga. Honorable Arturo Pilares. Honorable Victoriano Polivi. Present. Honorable Hayati Dugatan. Honorable Jordan Joy Castro. Honorable Marilla Pacal. Honorable Jason Davis. Present. Madam Presiding Officer, there are 7 members who are participating in the board of Apollo to the officer. Mr. declares the vote and the subject of the not on this regular session. Before we proceed to item number 4, we would like to acknowledge our waste management officer, Mr. Leo Mata. Good afternoon. Before we proceed to our agenda of the referral, we'd like to greet our honorable colleague, Councilor Rodriguez po. Happy I move for the temporary suspension of our rules, so we can, especially the order of business, we can follow the terms. Second. rules are temporarily suspended. Madam Chair, yes, bago po makakapagsalita ang spokesperson, I'd like to inform other members. Immediately yung I was invited last yesterday kasi po yesterday because meron pong isang issue dito na gusto ko mapahintulot na sa Industries. This is the leader from our municipal mayor required last session. So since wala po akong nakaraan session, ay hindi po nagkaroon ng committee meeting, but ang aming po nimutay ay including po niya sa business. Ito po yung kaugnay po sa MOA na memorandum of agreement na kasunod po ng ating po pagkakaroon nito yung presented by the local chief executive. Kaugnay po doon sa waste disposal ng DMCI. So, kaya po in-invite ang ating pong
Solid Waste Management Division in charge para po ma-enlighten tayo ano yung mga specific na mga residual waste na yung i-dispose doon sa sanitary landfill. Because I feel na mga po may mga katanungan, mga kasama na hindi po ma-specify kung ano ang mga basura sa ilalim ng residual. So kaya po minabuti ng ating po in charge sa ating po sanitary landfill. Pwede po dito na lang kayo. Sir Wano. Twenty mo, Josh. 20. Yan, okay siya. Hello po, good morning po. Sa ating lahat, Vice Mayor at sa lahat po ng mga Roberts. Good morning po. Actually, nung nakarang linggo po, pumunta po sa amin yung DMCI, nagre-request po ng MUA. Sabi ko sa kanya, ang tinatanggap lang po namin na waste ay residual lang po. Mga plastic sachet, diaper, yung plastic na sandubag, styro, yun lang po ang tinatanggap namin bilang residual. Other than that po, hindi po kami tumatanggap, lalo na po yung sinasabi natin na hazardous waste ng planta. Kaya po sinabi ko kay admin, kung sakali na magkaroon ng MOA, very specific tayo na ang talagang ilalagay lang natin doon ay residual waste po. Yun lang po, madam. Any clarification? I think, yung iba pa siguro, no, maganda rin na makaliwanag na rin na. Yung naman paghahakot, pagkulikta ng basura ay hindi naman po yung pagkakainin before as we discuss sa while ago with Jerry na hindi po ang LGU ang kukuha ng kulikta. Sila yung DMCI ang maghahatid doon sa landfill. Opo, kagawad. Yan din po ang specific doon sa truck MOA nila na sila po ang maghahatid at kami na lang po ang tatanggap doon sa sanitary landfill. Paano po natin ma-ensure na doon sa kanila na-deliver ng mga basura residual waste ay purely residual waste? Bago po sila magtatapon, madam, ay inspection muna po namin bago sila magtatapon kasi po kung sakaling hindi po sila sumunod doon sa MOA, ipinapabalik po namin kaya kailangan po talaga very specific yung MOA. May naka-assign po tayo personnel sa DNCI every time na meron Mayroon po, madam, kasi ang usapan po namin noon ay once a week lang po. Kaya before po na magtapon sila, pa-inspection po kila Arnel Papiran bilang sila po ang IEC para wala na po, hindi na po magkakaproblema doon sa sanitary landfill. In case mayroon mga violations, citizen na nag-iwasan po. At saan yung mga lapses, ano yung mga exact. Siyempre, kung isang tamang na basura, hindi naman na citizen. In case may violation sa part ng DMCI, ano yung sanction? Meron ba tayo? Malabang po, madam, ay kung sakaling mayroon silang violations, siguro bibigyan natin sa unang pagkakataon. Sa pangalawang pagkakataon po, wala na, hindi na po natin sila tatanggapin. Hindi pa tayo price na garbage bottles ang nilagay talaga. Sa ngayon po, madam, wala po tayo kaya. So, para malaman natin kung ano yung pwede namin magkakas sa mga ganyang industrial
projects. Sa ganun ay kailangan magkaroon tayo ng sanction sa kailangan. At ito, meron din silang financial implications. Senator, Yung tanong ko lang po rin dito. Kasi ang alam ko po about Parkland. It was designed na merong solid waste treatment facilities sa area na nasasakupan po nila. Now, upon transferring yung mga waste materials, meron pong mga hazardous chemical which can be dangerous po sa mga transport. Dadaanan niya, lalo pa airborne, pag airborne na. Meron po bang, kumbaga, ang specifics lang na kunin na naidadala po sa ating, anong tawag dito? Salita na ay ito lang specific. Tapos yung mga hindi kayang kumbaga, dahil may iwan doon sa area natin. Tulad ng nabanggit ko kanina kagawan, ang kailangan na tanggapin lang natin doon sa salita nila ng residual, yun na yun po yung mga plastic na sando, tapos plastic, tapos styro, cigarette box, at saka yung tinatawag natin mga diaper, yun lang po. Other than that po, hindi na po kami tatanggap, lalo na po yung hazardous waste na sinasabi natin kasi magkakaroon po tayo ng violation sa EEP. Kasi madalas na nagiging problema po ganito niya ang may experience, yung leaching at tinatawag na yung parang pinakakatas na ng basura na sama-sama and forming those maliit na particles na nasabi siya sa tao. So yun po, ano po parang mga seal na ano naman po siguro ba yung pag-transferring ng kanilang mga yun lang rin po, clarification lang po para malinaw nito. may iba bang katanungan? Sorry, kagawad ko, inabisuan na po namin sila, kaya lang nag-ikusap po sila kasi inaayos pa yung truck nila para ililipat po nila sa Batarasa. Wala naman po siyang bibigay ng Sa ngayon po, wala pa rin po. Madam Chair, kasi di ba, beautiful rocks po. Tapos eyesore. Dahil sa bagay, ganyan, magandang business kailangan doon sa mga sa highway, malayo sa mga, tapos doon meron pa kong commercial building. Tapos, nung umalis na natin yung ito na naman, okay, dahil doon sa ilagyan niya. Thank you. At isunod din namin yung gagawin para kahit pa paano po pa-transport na nila. Opo, Madam Chair, baka pwede makailisan. Hinihan siya ng kainan. Kasi kung open lang yan, thank you. Noted po, gagawin. May iba po pong mga katanungan? Councilor Ferraris. Tanong ko lang, anong klaseng residual ng mga kasi usually, wala namang basura pa rin. Ano yan, yung mga waste nung nagis. Kasi yun lang naman eh. Kasi diesel power plant siya. So, ang ano niya, yung kanilang mga nagis na hindi ko rin nagtatapon. Bukod dyan, sa tingin ko lang ng basura. Ang sabi po nila nung pumunta sila sa opisina, yung gabit nila ay yung mga waste ng mga sa opisina nila, mga personal nila, yun lang po. Pero sa
waste ng mga produkto nila po, talagang hindi po natin tinatanggap kasi magkakaroon po tayo ng penalty sa EMP kung sakaling tatanggapin natin at makita ng EMP na po napakalaki po ang penalty natin, more than 200,000. Kaya po talagang hinihigpitan din namin. Kaya pinauna ko na sa kanila na talagang ang tatanggapin lang natin ay residual waste po. So, clarify po, Engineer, bali hindi po kasama any mga plastic containers or yung lagyan po nila na for chemical treatment processes. Hindi po. Hindi po kami tatanggap. Kasi Opo, yung pero yung nagamit na po na pinaglagyan ng mga produkto nila, yung weight nila, hindi po namin tinatanggap kasi kahit pa paano po may latak po yun, kaya hindi po namin tinatanggap. yan ay Akala ko yan ay Yung mga, kung sakaling magkaroon sila ng, madam, magpalit sila ng sa makina, siyempre kahit mayroon din po yun, gagastos po sila ng mga limang container, ganun po. Mga mag-change oil po, kung mga change oil sila ng makina, siyempre gagastos din sila mga 5 pail, ganun po. Hindi po natin tinatanggap. Madam Chair, alam ko yung biomass power plant ay own po ng kape. Kasama po yun doon sa endorse ng SB noong pa pong 2014. Pero ito pong DMCI, diesel power plant po talaga. Kung natatandaan po ninyo, dito dapat yan sa nailagay. Kaya lang maingay ang sabi noon. Kasi para i-capture ang maliwanag ng maliko, kailangan dito ba nailagay? Hindi ko maintindihan yung sinasabing yung seksyon, no? So, right after mo ito kay Lorenzo Frances. So, dito ang natatandaan ko ito yung dito originally. Pero sabi niya, hindi po pwede dahil natin po nilagay ang mga offices. Kaya nilagay po doon sa Cardinal. So, diesel po yan yung sa DMCI. Bakit yan ang biomass? Wala po akong idea. At yan ba ay for the consumption lang ng Alibra? Hindi? Or Madam Chair, hindi ko po alam kung bakit hindi natin natatandaan, no? Dahil yung iba ay kasama pa doon sa set ng sanggunian na yun. Ang paliwanag po dyan, no, kaya endorse, kasi may certain megawatt na isusupply sa terminal. Tapos yung may surplus doon na mapupunta sa palengko, distribute. Pero po yun, prinisenta po nila yan. Ang natatanda po, ay PMR pa po ako nung time na yan. Yun po yung sa DMCI. Iwalay po yung biomass, sa Cardinal po yun, sa kape yun. Cardinal agricultural products incorporated. ito na, ano nga ba ito? Parang ba ito sa Alibra or Wala po. DMCI yan, no? Hindi siya Alibra. Diba? Kasi Madam Chair, yung sa Alibra, kasi wala sila pinagtatapunan ng waste, ay sa Alibra, sa Cardinal, yung waste nila, wala sila pinagtatapunan yung mga kung saan-saan lang yung dating mga bakanting doon na may-ari. Doon dinadala yung mga waste. So, yung concern siguro, baka kasi Yun po naman kagawan ay concern po ng sa aming opisina, pinapa-IEC namin at saka katuwang po namin ang EMB. Actually sa ngayon po, nagtatapos din ang kernel sa amin, yung pinatawag din natin ng residual. Okay, kung wala na po ba maganda, hindi na natin ma-excuse si Mr. Manong dahil wala natin siyang abak. Wala na po. Okay, thank you. Mr. Manong. Thank you very much po.
Yung mga IPs na dakayin ay magagalit kung sila ay ating paalisin. Just take note of the Yes, Councilor Canelo. On line 114, typographical error on the word requested. Hello, sir. 6 Division President. On line number 150 po, typographical error, it should be in unit R, not in your view. 150 po. Remove the case. Line number 48. Nag-alala lang ako sa nakalagay dyan sa burning dahil alam naman po natin na ang mga puso ay yan lang ang isa sa kanilang hanap buhay. Insert lang po yung hanap buhay. Alam naman po natin ang puso yan, ang pagkakaingin. Pagkakaingin po ang kanilang hanap buhay. Kasi po sa burning. Thank you. Yes, Councilor Canelo. I move that the minutes of the 225th regular session of the Assembly of Bayan of Cusco, Palawan
January 21, 2025. The SB session order ng Paragon approved and adopted. Second. Any objection? Hearing none, we approve the minutes of the 225th regular session, Assembly of Bayan of Philippines as correct. Privilege. We're done with the question hour. Please go to item number 7, referrals. Item number 1, a letter from Municipal Mayor Honorable Cesario R. Benedetto Jr. requesting authority to enter into a memorandum of agreement with the Department of Social Welfare and Development about supplementary feeding program. Refer to the Committee on Social Services. Second, a letter from Municipal Mayor Honorable Cesario R. Benedetto Jr. requesting authority to enter into a memorandum of agreement with Western Philippine University on the job training for the student payments. Including item number 3, refer to the Committee on Education. Item number 4, a letter from Municipal Mayor Honorable Cesario R. Benedetto Jr. requesting Sangguniang Bayan's appropriate action in the letter of Mr. Christine May Tigam, President of Bruce Point Meat Vendor Association regarding the farm gate price of live weight hog. Refer to the Committee on Agriculture. If a letter from Municipal Mayor Honorable Cesario R. Benedetto Jr. requesting to reactivate the dormant accounts under LGU Bruce Point at Land Bank of the Philippines, Bruce Point. Refer to the Committee on Finance. 6. A letter from Municipal Mayor Honorable Cesario R. Benedetto Jr. requesting appropriate action on the request of MSWDO for the allocation of funds at the supplemental budget for the implementation of providing cash incentives amounting to 215,000 to accredited daycare workers at child development centers in 10 barangays is mandated by Ordinance Number 2015-10 for child development workers who are 10 to 19 years and 20 years and above in service. Refer to the Committee on Finance. 7. A letter from Municipal Mayor Honorable Cesario R. Benedetto Jr. requesting appropriate action on the request of MSWDO for the allocation of funds amounting to 100,000 pesos for the most outstanding child development workers in the municipality of Brooks Point in compliance with Ordinance Number 2023-37. Second referral. Just with clarification. Bakit yung supplemental budget ay dapat manggaling sa mayor's office? Kasi sa atin, dapat diba? Sila yung mag-accommodate na to ano. Tapos sa kadadalhin dito sa atin. Diba? Pero siguro for the information na lang natin chairman sa committee ng finance, in case magkaroon ng supplemental budget, baka gusto na nila ay prioritize yung mga requests ng 8. para sa yung dalawang measures. Tama yun, di ba? Ako. Except yung dito sa 8. Kasi meron yata sa 8. A letter from Municipal Mayor Honorable Cesario R. Benedetto Jr. requesting for Sangguniang Bayan consideration and appropriate action on the proposed draft resolution from People's Law Enforcement Board for monthly incentive. refer to the Committee on Finance. 9. A letter from Municipal Mayor Honorable Cesario R. Benedetto Jr. requesting for Sangguniang Bayan consideration for appropriate action in the proposed draft resolution allowing the Philippine Coast Guard to utilize the fish landing facility at Sitio Buligay
Poblacion District 1, Dukes Point, Calao. Refer to the Philippine rules. No more, madam. Another one. From our Municipal Mayor, to the Honorable Presiding Officer and Sangguniang Bayan members, respectfully requesting the Sangguniang Bayan consideration for the following. 1. A resolution authorizing the local chief executive to enter into a memorandum of agreement with Palawan State University Brooks Point Campus as the host training establishment. Okay, the first resolution is referred to the Committee on Education. And for the second one is referred to the Committee on Rules. Second. Madam Chair. The President. Thank you, Madam Chair. This representation would like to seek clarification with the previous referral, Madam Chair, regarding the request of the local chief executive and the LIA as to the disposition of adoption of the code of policy and disposition policy of Mabalik Village relocation site. Madam Chair, in the notes in here, nakalagay po, joint with Committee on Land Use and Family. I would like to know, Madam Chair, as to which committee is the lead committee. Is it the Committee on Rules? Yes. Maraming salamat. That's sir. Can I request for temporary suspension of the rules to especially the order of business? I just want to go back to the privilege hour. In cases in regards with the request of our mayor for the monthly incentive po ng People's Law Enforcement Board. Isang may hindi na po kalimutan. Thank you po for that, Madam Chair. Yung People's Law Enforcement Board po kasi, just to give a recap po nung nakaraang taon, madalas po kasi ang nangyayari, Madam Chair, me as a chairman, minsan tatlo na lang po kami yung ma-attend. Ang sinasabi po kasi ng iba, of course, medyo problema nila yung schedule, at nabanggitin po nila yung sa incentive nga po. It's almost 11 years na po na wala akong increase po sa incentive. Meron po kasi binibigay na 2,000 pesos po sa kanila ng mga miyembro to attend the meeting. And medyo naano po sila kasi yung nakakatapat po ng mga miyembro is yung mga kapulisan po natin. So yung iba bukod sa medyo natatakot sila na tawagin yung pulis at pagalitan, something like that. Medyo yung magapang gasolina po nila is tapos nga daw po, yung 2,000 lang daw po yung binibigay. At nung nakaraan din po kasi si Haji Akli is medyo maano po yung case at medyo nagagalit na rin po siya sa body. And gumawa po ng resolution po yung plan to increase it to 3,000 only. Yung sa ibang bayan naman po, nasa 4,000 or 5,000. Ito po yung 1,000 increase lang po. Para ang mga miyembro po kasi sila yung ibang ilista at saka yung mga iba po yung sa tawag dito, principal po ng central school. So, medyo ano rin po yung nila time and yung parang ibibigay nyo po sa kanila na parang pasasalamat o incentive po sa monthly nila. Medyo parang hindi po, kaya hindi rin masyadong umatin. So, yun lang po. Sana po i-approvahan din po ito ng budget mamaya. Maraming po salamat. Meron lang po akong klaro. Ang chief ba ay special body? Consider siya? Consider siya special body? Special bodies. Kasi may mga existing special bodies tayo na ganun din ang mga pinuprovide tayo na incentive nila. Pero nag-set ng certain guidelines ang body o sa mga ilang special bodies na yun na yung mga government employees na member ng special bodies na yun
ay hindi inalaw. Like halimbawa po, no, yung municipal board, may mga members doon na siyempre government employees din. Tapos, alaw din tayo na bigyan ng incentive yung mga member para sa pag-attend niya, may nakalap sila. Pero hindi natin inalaw yung government employees. Ang akin lang, kung halimbawa yung special, ang PIP ay special bodies din, mag-ready lang tayo kasi baka din yung ibang mga special bodies na mag-assert din sila na bakit hindi government employees din yun, pero binigyan ng incentive din inalaw sila, bakit itong special bodies na to ay hindi kami inalaw for the reason na meron na rin kami tinatanggal from the government. Madam Chair, can you allow me to answer? Yes. Thank you. Thank you for that question, SPP. The People's Law Enforcement Board is not just composed of government employees or individuals. Some other members came from the private entities, for example, from the academy, from the business sector, that is engineering and familista. And from the women's sector, we have Dr. Laseste, Ma'am Laseste. For the for the government sector, yun po yung kasama yung SB member. So, it's not, members. as of today, we have five po. Madam Chair, salamat sa explanation ng good councilor. So yung po-provide na natin dito yung from the private sector na Hindi po. The incentive for the People's Law Enforcement Board is fixed. Sa lahat po. That includes the chairman as well as the members po. And all the incentives, meron na pong incentive na ganito, way back pa po na natatagin them. Ang sa amin lang po, for the past 11 years, we don't have any increase for the incentive. And the other, ang municipality, nasa 3, 4, or 5,000 po sa kanila. And dito po sa atin kasi we're only giving them 2,000 po. Okay, thank you. Yun na naman pinlaro ko kung so, sa plea, kahit yung member na coming from the government sector ay kasama doon sa incentive. As of the moment, yes po. Thank you. Mr. President, you're raising your hand. Madam Chair, as this representation just would like to suggest po, since parang mga about to yung balikan ng tanungan, ito po ay happen during the interpellation period na lang po, since privilege speech naman po yung enter naman considered sila. Thank you for the time. Chair orders the resumption of our regular session. We go to item number 8. We have a committee report. Yes, Thank you, Madam Chair. Good morning, everyone. Police, secretaries, pati mga OGP. Ito po tungkol sa interview speech dati, last regular session, tungkol po sa dapat ka ng Royal Fisher para po sa katutubong pamayanan. Dahil sila ng pagkakwari, nagbiyak ng makatarong ng competition at pamanatiling pagkulat ng magbibigay ng gabay sa pagpatupad nito. Ito po ay nagmumula sa Committee on Indigenous People and Cultural Communities. Kahapon, nagkaroon po kami ng committee meeting at ito po ay puro naman. Bali, ang hindi po dumating sa ilang concerned agencies ay NCIP. So dito po, sa findings, yung walang malinaw ng Royal Fisher na mga tutubong galing sa quarry, at yung pagbibigay ng NCIP ng Certificate of Non-Overlapping. So sa recommendation po, magkakaroon po ng susunod na committee meeting na schedule na po sa February
February 3 po. Para po obligahin ang NCIP para ipaliwanag po sa amin, sa committee, sa ibang concerned agencies, at saka po ako rin po katutubo kung ano po ba talaga na meron, bakit wala pong royalty share. Para po sa sunod, mapaparating din po namin, Madam Chair, sa kamo namin katutubo sa katanungan, bakit po walang royalty share o kapakinabangan. Dahil alam naman po ng mga katutubo, ayon po sa Batas Katutubo Libra Law, 2021, na kapakinabangan yung sa tulad po, sakop po ng lupay ninuno ng hilo. So, talagang obligahin po ang NCIP para makapaliwanag. That's all, Madam Chair. Thank you. Thank you, Sir Pacado. Next. Committee report. Go to calendar of business. Item number 1 under continuous business and ordinance is the Blue Neck Pal Canignatus lucenensis, or locally known as Picoy, as the flagship species of the municipality of Brooksburg, province of Palawan, strengthening its conservation and protection, imposing penalties for violating thereof, appropriating funds thereof for other related purposes, introduced by Dr. Rupert. Madam Chair, with regards to that subject ordinance, as well as the ordinance number 2, I believe this issue of the neighborhood partner, the chair of the committee, planning to conduct another committee meeting to discuss the other provision with regards. Kaya na nakita ko po sa mga minutes, may mga concern po ng mga miyembro doon. So parang ma-consider po yun. With this two matters, subject matter, Madam Chair, I move to table the part. So, go to the business for the day. Any measures for second reading? None? What is sign? Madam Chair, nakasanin mo sa What is sign? Yes, Madam Chair. You can answer to this. Ayun po si Madam Chair. Yes, go ahead. Salamat. Galagalan na tagapangulo at sa lahat po ng galagalan na miyembro ng body. Ganun din po sa ating po mga interns, students sa likuran ng pinagmaga po sa inyo sa ating po mga kapatid. Madam Chair, this resolution is the resolution regarding the request of our local chief executive regarding the MUA to be entered with the DMCI, which was discussed a while ago by the resource person from the this management.
na Jerry Mano. So I think ang presiding officer ay yung iba pong mga pagpapaliwanag ay kanina na tanong na po sa ating pong source person. I assume na sana po ay malinaw na sa ating pong mga kasamahan. Madam Chair, I am ready to accept any clarification if there is Any question, Councilor Rosana? Yes, Madam Chair, siguro hindi lang nabutan ng ating pong magalangan ng Secretary paliwanag ng ating pong source person, kanina ni Sir Malo. Ito pong residual waste ng DMCI na naka-specify naman kanina kung ano yung mga uri ng residual waste. Ano ang uri ng mga basura under residual waste? Ito po ay dadalhin doon sa ating pong sanitary landfill sa Barangay Maasin. Madam Chair. Walang pagkilan din. Ilan sa Carlac, ilan yung estimate na tubig Madam Chair, as to the question of the specific kung ilang pong cubic or volume of the residual waste ay ako po ay hindi po familiar dito. No? That's why kanina po ay invite na natin ang source person para po ina-anticipate natin yung mga ganyang question ay particularly be addressed by the source person. So I apologize for the presiding na I cannot give particular volume of the residual waste. Dear President. Madam Chair, Yes. maraming salamat po. Una po, ayon po sa ating resource speaker, binabanggit niyo po ay residual waste ang ma-accommodate po natin sa ating po field. However, dito po sa ating nahawakan po ng Memorandum of Agreement, nakalagay po dito ay all generated waste. Dito naman po sa obligations of the parties, isa po sa obligasyon ng DPC o ng DMCI Power Corporation ay sisiguruhin na nakakategorize na nakasegregate na yung mga basura at i-exclude ang hazardous at toxic waste po. So, kung babasahin po ang MOA, nakalagay doon, ang pwede natin accommodate ay all generated waste, excluded lang ang except yung toxic and yung hazardous. So, it's more than the nabanggit kanina na residual waste. So, Madam Chair, with this, gusto ko po sana na mas malinawan pa po tayo patungkol dito dahil ang landfill po natin ay limitado lamang din po ang laki. No? Sana po malinawan pa rin po tayo patungkol dito. Draft mo wala pa kanina eh. Nag-explain na the source person, wala pa yung draft mo ba? Draft mo So, Madam Chair,
Madam Chair, for us not to prolong the deliberation or discussion, the proponent, I move to table it further to address one, the question of Senator Lagrada on the particular volume, it's either kilos ba yan or cubic, na yung day o na-generate. And second, to clarify on the MOA, yung word na all generated waste, except yung toxic, specify na hindi kukunin. Pero, except yung, pero maliban doon, may mga iba pa na parang sinasabi, ang interpretasyon, according to Council of Quezon, parang lahat ng mga generated na basura nila ay kukunin. Hindi lang yung naka-specify kanina doon sa residual na binabanggit. So, these two matters, Madam Chair, that's the content of the communication to the local chief executive, Madam Chair. And invite a representative from Blue Sky as well as from the Solar Sky. Yes, Madam Chair, and with that, aside from the letter to the local chief executive, the committee would like to request the member of the committee that we will have a committee meeting on Monday. Para po by Tuesday ay klaro na to. Kung okay po sa member ng committee. Tuesday, Monday morning. Thank you, Madam. Madam Chair, itaklaro ko lang po, so ibabalik po siya sa huli. Kakandak, pero aside from the conduct of the committee meeting, Madam Chair, ay susulat na rin tayo sa local chief executive para pumareko na ng local chief executive sa solid waste management division yung concern natin para makaredy na rin sila. Kasi bang ang nag-prepare ng draft MOA ay ang DMCI. Madam Chair, Yes. with that, Madam Chair, I believe that I move that the measure be referred back to the committee, Madam Chair, and not tabled further. Any objection? Hearing none, then we refer back to the committee. And advising the committee chair to conduct another committee meeting and invite somebody from the MCI, Solid Waste Management Office and from the mayor's office. Yes, Madam Chair. And also, I in-advance notification to members of the committee that we will have the committee meeting on Monday. What time? The written notice will be followed. I think mga 9:30 siguro, after the practicing ceremony. We request the secretary to send invites to business officers mentioned. Thank you, Madam Chair. And sign. And sign. Councilor Rodriguez. Pleasant morning to everyone, colleagues. I am here, three measures being referred to my committee on education. This regards to the request of our local chief executive to enter into a memorandum of agreement by and between the LG Brooks Point and Western Philippine University for their OJT program for the student trainees. Number one,
SMOA between the LGU Brooks Point and Eliseo A. Lagrada Oblian National High School for their work immersion partnership for grade 12 students as part of their senior high school curriculum under their academic track. And another one is a request of our LCE to enter into MOA with Palawan State University Brooks Point campus as the host training establishment. May I also seek the support of my dear colleague to treat this matter as urgent? Yes. So here's our request for urgency, any objection? Hearing that, then you may proceed. Apo. Unahin ko na po, Madam Chair, hindi ko po kasi siya pwedeng yung sa approval dahil iba-iba po yung kanyang approach. Unahin ko po, Madam Chair, yung resolution requesting ng ating LCE to authorize him to enter into MOA between LGU and WPU on their OJT for their student trainings. Okay, and next, May ano, Madam Chair, since wala na rin naman po siguro katanungan nyo, di ba? Motion for the approval of the request of our LCE to enter into MOA for the LGU Brooks Point and WPU for their OJT and student trainees. And I so move, Madam Chair. Second. any objection? Hearing none, then we approve the authority of the local executive to enter into MOA with Mr. Philippine University concerning the on-the-job training of its students. Approve on its second and final reading. Another measure, Madam Chair, motion for the approval for the request of our LCE to enter into MOA for the LGU Brooks Point and Eliseo A. Lagrada Oblian National High School for the work immersion partnership for grade 12 students as part of their high school curriculum under their academic track. I so move, Madam Chair. Second for urgency. And that's for the approval. Any objection? Hearing none, then we also approve the authority of the local chief executive to enter into MOA with Eliseo Lagrada Oblian National High School for work immersion partnership grade 12 students as part of their high school curriculum under the academic track. Approval is second and final reading. Another motion for the approval, Madam Chair, to the request of our LCE to enter into MOA with PSC Brooks Point Campus as the host training establishment. And I so move, Madam Chair. Number 3, ay, hindi po, Madam Chair. any vote for the approval? I do po, Madam Chair. I already. Any Second. objection? Okay, any objection? Hearing none, then we also approve this authority of the local executive to enter into MOA where the Palawan State University Brooks Point campus as the host training establishment. Thank you po. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, omnibus motion for urgency with the request of our local executive for top donation for the Bureau of Fire and Protection and the utilization of the fish landing in Ichibulibay, Poblacion, Manila, Chair. Move for urgency. There's a request for urgency concerning those measures. Any objection? Hearing none, then we will now proceed the president. Any approval of those measures? A pleasant morning to
our presiding officer, my colleagues, and our guests in today's regular session. I have here a letter from our local chief executive requesting for a legislative grant of authority for the donation of a parcel of land to build a standard fire station. I would like to enlighten my colleagues that this land or this lot was previously donated to Philippine Coast Guard. It is located at Barangay Tugtog. However, there is already an allocation of 30,000 square meters of land located at Barangay Samariñana for the Regional Training Center project and PCG Academy. Therefore, the previous donation was revoked per resolution, Sangguniang Resolution number 2024-2023 for use of two government agencies. The name is the BJMP and the BFP. I believe that my colleagues are already furnished with a copy of the MOA between the draft MOA between the Bureau of Fire Protection and the local government unit of Roots Point. This representation is now ready for interpretation. Thank you. This is in regards to the distribution of the property. I'm not familiar with the place kung saan po yung The location of the subject lot, Madam Chair, is along Sagipit Road, just before the entrance of going to BJM. Follow-up question. Yes. Will there be any implication po kasi katabi po yan ng jail natin, then sa katabi niya ng mismo is fire station. Is there any magkakaroon kayo ng problem in the future dahil magkatabi po yan or wala naman tayo sa batas na pagka may mga masyadong malalapit sa Bureau of Jail Management kayo natin, okay lang kayo. Madam Chair, may I answer? I believe that wala namang pong legal impediment and wala namang pong restriction ang batas natin kung magkatabi po ang BJMP at ang Bureau of Fire. And yung kalahati naman po ng lote din ay para din po doon sa BJMP. And yung ating pong lugar para naman po sa ating mga PDLs ay masyado pong malayo doon po sa pagtatayuan ng ito pong lote na ito. Kaya wala, sa tingin ko ay wala naman po. And I believe wala po akong nalalaman na restriction or legal impediment or kung ano pa man. So we will again revoke this. Sorry. Madam Chair, if there was a deed of donation granted to Philippine Coast Guard, and opo. So yung sa Philippine Coast Guard, yung pinag-ibigay natin sa Bureau of Fire. Opo, nung nakaraang Sangguniang session ng February 13, 2024, ang donasyon po na yon para po sa Philippine Coast Guard ay nirevoke po natin by virtue of Resolution number 2024-2023. So naibalik po siya sa lokal na pamahalaan at nakalagay po mismo dito na gagamitin po ng dalawang ahensya. Madam Chair. Yes, Councilor Colleen. So, meaning ito pong kasi yung previously donated natin 2,500 square meters at i-revoke po eventually ng resolution number 2024-2023. So yung 2005, ito ngayon yung i-donate. So since kasi yung sa donation ngayon ay hindi pa nakalagay kung ilan yung square meters, so just to clarify na ito rin yung i-donate natin ngayon, yung 2005 na previously donated, being revoked by the
resolution natin. Madam Chair, totoo pong wala pong nakalagay na numero po, no, kung ilan po ang ating dudulate. However, kanina po, ako po ay nagpatanong na maagad sa opisina po ng ating lulubayan through the Office of the Administrator. And naimpormahan po ako na dahil para po ito sa dalawang ahensya ay hahatiin po. So magiging 1,250 square meters po yung ating pong i-grant ngayon na authority sa ating lokal na sa ating pong lulubayan para sa Bureau of Fire Protection. 1,250 po square meters. Hindi po kasi nakalagay po dito ay para po sa dalawang ahensya. Madam Chair, may I move for a brief recess po? Para lang maklaro po natin kasi sa totoo lang yun din po talaga ang aming iniisip. 5 minutes. And then, sabi nga, 150. 150. Sino As per sabi? admin. As per admin. Yeah. Parang hindi ko na-eat. 150. Kaya maliit yan sa Bureau of Fire, yung track lang agad nila. 1.5, di ba? Na, tapos nilibig niya yung 5. Ang intention niya, yung 5, hindi sa dalawa. Isa din lang 1.50. Ay kung track nila yung 1,100 meters. Kaya natin ano, 1, 2, 5 Madam Chair, wala naman yung matitira sa ano. Kasi nakalagay po dun sa ating recommendation. Nakalises mo. Alam naman ako kakilos lang doon sa... Pero ang hindi ko na ako lang ng internet pero data. Yung site, wala ba tayong site na mas po pwede yung kumakayo na sa strategic point na sabi siya. Kasi ang nakikita ko dito sa BNP na magiging effective yan kung may mga sunod yung provincial hospital yung pasyente. Kasi biglang magkawang yan eh, hindi sa may fire accidents. Yun siya, ang gusto rin natin na magkaroon talaga ng magandang fire station. Pero wala ba ng mga area na strategic para dun sa kanila. May point si SP Lagarda kasi yung ambulance, ambulance ang dating. Tapos kung mayroong sunog, alis ng truck. Hindi kung para sa akin, wala niya yung strategic area, yung plan, baka meron tayong pwede mas magandang area. Pero pwede doon sa... Kapag daw sa kuha sa kumita kasi as to Hindi ba pwede doon sa ano? Patawag na lang siya. Patawag na lang. So, wala ka sa Madam Chair, patawag na lang po sir. Noon naman po, nakalises naman po, noon po, talagang yan na rin po talaga ang hinihingi ng Bureau of Fire. Kasi unang-una, malapit siya sa, kumbaga, urban. Na maraming malapit siya sa lokasyon kung saan mahirap, kumbaga malapit, kumbaga maraming, what they call that, population deaths. Oo. Kaya malapit lang. And siguro naman sa sarili ko, totoo po yun na malapit po sa ospital, pero tingin ko hindi naman din hinihingi. Hindi naman din po araw-araw. So sa statistics naman din po siguro, baka nga madalang pa ang once a month po. At yan din po yung pag-aari po ng lokal na pamahalaan na pwede po maibigay po sa kanila. Kasi nung acting mayor po ako, nadaanan po itong request po. Pero tanong ko lang, yung meeting dito sa may evacuation center na ako na sa gawa ng province, na ngayon hindi naman ginagamit. Saan ito talaga yan? Para sa akin kasi, parang strategic area siya eh, para sa mga ganyan
Chair, yun yung hinihintay ng Bureau of Fire kasi last year pa yun. Nagre-request na sila para makapagpatayo po ng building kasi hindi sila hindi ma-aksyonan dahil wala po tayo yung lobby na yung so, talagang ina-approve nila kasi yung budget na doon na pag-divert na naman sa ibang budget. Brooksville na lang po kasi wala talagang fire station na maayos. Kaya po yan ina-approve na rin. Kaya na yan, out of record, Mr. Secretary. Sama-sama lang sa Barton Center, yung hospital, yung court, yung dito, para pag-gano'n. Close doon na naman sama-sama, di masaya lang. Pag nakapakas, Nag-resolve lang. Pinayas na proponent po. Upo muna tayo. Recess na lang natin pag-usapan natin. At di ba, 325, bakit 1 lang? Naka-recess eh. Ang issue lang po ay yung area lang po. Kung 1 to 50 lang madali kasi maliit po. BM, the 2,500 is for BXP and BJMP. Kasi may request ka rin po sa atin si Euro 5 for the property. Okay lang po sa I think kasi BJ lang naman yung wala. Wala po yung fire. Nag-request na po tayo na sumulat na po tayo sa DLG for funding ng kanila pong building. Ay, ang gusto nga namin, bakit 1 to 50 lang makapili na ng 5? kailangan din po ng BGN. Eh, di ba, ano ba yung budget? 75 din naman. It's nasa sa inyo po, BM. Then later on, we can provide another property kung meron pong property. Kasi ako nang nadalhin sa BGMP ay 5,000 square meters. Ngayon, meron pa 5,000. Hindi na 2,500 sa Euro Fire, 235 nasa BGMP. Ano po ba yung hilingi ng Bureau of Fire sa atin? Gaano malaki? Because they know better. Kung ilan ba ang required na standard na, kasi for standardization po ito, di ba? Gawin lang 2,000. Ganun Gusto nila yun, di ba? 1,500 Naka-resist siguro pa. pwede na. Oo, naka-resist na. Imagine kasi, ilan ng fire truck, diba? Tapos yung ating office nila, tapos sa 1,250, hindi pa parang masyadong congested, baka yung ibang truck nila nasa gilid na ng sasada. Imagine na natin, kasi ilang agad ang fire truck. Pwede din siguro natin. Bigyan ng response siguro natin. Later on, So 5 na lang. Kasi tingin ko po, hindi kasi ito ilalagay dito sa unang resolution. Kasi hindi rin po natin ito, hindi nyo po ilalagay, kasama na ba ako? Pati na ba ako? Kasama na pala. The author is Consehal Puli. Yes, Madam Chair, kasi na-place lang kami sa sulat ng Mayor. Yung action na yan, na-place lang sa sulat din ng Local Chief Executive na i-revoke na yun, dinonate na yun, at para yung area yun ay gamitin para doon. Pero wala pong naka-specify kung ilan sa BFP at sa Coast Guard purposely para doon lang. So, ito ba yung may sulat pa talagang Coast Guard na okay na sa kanya to 150 or tayo lang nandito? hindi po, I think hindi po from Coast Guard. Tayo Bureau na. of
Fire. Bureau of Fire. I mean, Bureau of Fire. Bureau of Fire ba talaga nagsimulat, nag-specify na 150 o tayo na parang May I ask, Madam, if during the referral na nag-conduct ng committee Dinala ko na po kasi kailangan na lang. Madam Chair, ay naka-recess naman po. Ako po ay abide by the wisdom of our local chief executive. Kasi kung pagsulat pa lang po doon sa inyo, sa pag-revoke doon sa PCG, ay hiningi na lang ating punong bayan na para sa BJMP at sa Bureau of Fire Protection, dalawang ahensya. Ibig sabihin po nun ay nakakomit din po tayo sa BJMP. Otherwise, the local chief executive will not ask for it. Kaya ako, ang iniisip ko ay lalaki ang population natin. After 20-10 years, Bakit po kayo? Hindi na lang natin taluin kaagad si Mayor. Para isama, kasi po kung ito po ay hindi tayo mag-abide by the wisdom of our local chief executive, since this is a legislative grant of authority, another na naman siya, lalo na it pertains to a donation of law. Kung babago na naman tayo. pwede lang matawagan po sa Or, Madam Chair, would it be possible if hindi naman ito urgent to conduct a committee hearing inviting the BJMP and the Bureau of Fire para at least po from them talagang makikita natin the requirements. And then, malaman din natin kay Mayor, ano yung, bakit natin, ano yung sa isip niya, baka meron siyang commitment sa ibang government agency. So, at least mag-advance request na po kami sa inyo. Kasi kayo rin ang ipapatawag na. Yes, Madam. Ako. And then I will immediately ask Mayor. Madam Chair, I move for the resumption of the session. And Madam Chair, would like to thank our municipal administrator for leading our request po, even with short notice. Maraming salamat po. Madam Chair, since there are issues that needs to be discussed, since this is a measure that will eventually para po doon sa donasyon po ng isang real property na pag-aari po ng munisipyo, hindi ko na po siya i-request na ibalik pa po sa committee, but then the proponent would like to have it tabled further and still calendar next regular session, and ako na lamang po ang maghahanda kong dialogo patungkol po dito kasama po ang municipal administrator para hindi na po siya balik pa po sa committee. Maraming salamat. So may I request our Madam Chair, may I request our Secretary to please still calendar this under unfinished business for the next regular session. Thank you. Thank you. Salamat po. Madam Chair, another measure which was approved omnibussly to be treated as urgent for today's regular session is a request coming from our local chief executive to enter into a memorandum of agreement with Philippine Coast Guard for the utilization of fish landing facility located at Chibuligay, Barangay District 1, Poblacion 1, Brooks Point, Palawan. Since my colleagues were already furnished a copy of the draft MOA, this proponent is now ready for interpretation. But before the interpretation, Madam Chair would like to give an information on the property. The property was turned over to Barangay Poblacion 1 under the administration of the former Punong Barangay, Big Bagona. However, the turnover instrument, Madam Chair, is not, kumbaga yan naman po kasi ay kasama po ata siya sa foreshore at hindi po naman din ma-utilize yung fish landing since hindi po yan kakayanin ng Poblacion 1. No? At
higit sa lahat, yung gagamitin po ng mga equipo dyan at ng mga tao, hindi po handa ang Poblasyon 1 para doon. Kaya po, nagkaroon po ng pag-uusap ang Philippine Coast Guard at ang Poblasyon 1 Council na pinamumunuan po ng inyong lingkod para po sa temporary na gamitin po no, para po sa ating mga isla. Parang, we call it, for their services, Madam Chair, kasi doon po napakalayo po doon sa kanila. So para siyang quality services, yes, maritime, yes. Kasama po ng ating ibang BFAR, para madali po mapuntahan ng ating mga isda. At matatandaan din po na ang Poblasyon 1 ay nagpahiram din po ng mga nauna pong panahon para po sa Philippine Coast Guard para dito. Liliwat na yung office ng yung Philippine Coast Guard sa Old Camp, hindi naman po lahat po, hindi po lahat ng functions po ng Philippine Coast ng opisina doon. Barracks po kasi yun eh. Okay. Para dyan yung office nila, yung barracks. Opo, kasi yung ano po, yung mga kanila pong mga watercraft po, seacrafts po, ay nangangailangan din ng mapaglalagyan po. And I believe, yun po ay advantageous, hindi naman po sa barangay namin, kung hindi sa bayan po namin po at sa mga karatan. Yes, So particularly parang gamit niyan ay more on sa operations, response and applications and yan sila. So ito ay open na at kung hanggang hindi po ay effective yung MOA na to para sa paggamit ng Islamic. Tama? May I answer, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Nakalagay po dito sa terms that this agreement shall take effect upon signing and shall remain in force unless terminated by mutual agreement of both parties and revoked for valid cause. Paano halimbawa po, Madam Chair, no? Yung ating mga fisher folks ay meron PCCP or talagang pangangailangan na magamit na to ay of course yung jurisdiction dito ay under LGU pa din. Kasi di ba na turnover ng LGU ito sa District 1 pero ang malinaw po pa dito even turnover na ito sa District 1 yung kapangyarihan sa pagmamayari dito ay still na LGU. May I answer, Madam Chair? Yes po, ang pagmamayari po niya since ay nasa lokal na pamahalaan pa rin po. Yung operasyon and yung pag-maintain po ng building. And actually, the building hindi po malinaw ito yung pagkakaturnover. Pero dahil naman po kami ay nag-express na rin po ng aming pong pagpayag para ma-utilize po yun ng ating Philippine Coast Guard. Kaya wala na po tayong nakikita. Para lang po ito sa pagperfecto ng ating pong pagpapahiram sa kanila. So, kung ang aming Poblasyon 1 po ay pumapayag, ano ka na pamahalaan pumapayag, wala po tayo. One more. So, if ever, sabi ko kanina, kung kailanganin ng mga talagang kailangan ng visa folks, so the visa folks can communicate to our local citizen. Thank you. Yes, sir. Madam Chair, I have the copy of the MOA po and item number 1 and number 2, the responsibilities of LGU and PCG is here. There's also the miscellaneous provisions for written here. I think we have to close the interpolation po. Nandito naman po lahat sa MOA. Thank you. Thank you, Madam Chair. And before I move for this approval, gusto ko lang din pong balitin po ang baka po kasi may very mag-question bakit po yan na-turnover sa Poblasyon 1 and yet hindi ginagamit as fish landing. Sa sitwasyon po kasi, I believe ay hindi po yan nakonsulta yung ating po mga ministra na na-interview po siya o napondohan po siya. And napakahirap po as of this moment sa
sitwasyon po na i-require yung ating pong mga mangingisda lahat sa bayan ng Brooks Point. Ano lang po magdala po, magdaong. Opo, kasi katulad po yan sa Balacan po, nagdadaong din, sa Old Camp, gano'n din, at marami pa pong iba. So parang hindi po siya, disadvantageous po siya sa parte po ng ating pong mga isda po sa It was during my administration that such fish landing was constructed. At ito ay based on sa common ng mga fisher folks dyan sa District 1 na katulad silang iba. Iba-iba. Gusto nila magkaroon sana ng isang lugar lang na magagawa nila. Kasi iba diba sa Old Camp, speaking. At pinusundan din natin ang mga barangay officials sa Gantay. Gusto rin nila yun. Kaya yan yung ilagay dyan. Pero hindi na nagagamit. At mas mabuti na magamit na ng public poster. Kesa naman sayang na sayang yung pumunta ng munisipyo. At kaya ako ay gusto ko lang gamit ng kahit sino gumamit na government agency. Madam Chair, kung tayo po ay umupo bilang punong barangay, yan po yung isa rin sa atin pong gusto talaga na malaman po ang kasagutan mula sa ating pong mga isda. At yun po ang ating pong napag-alaman. Yung time talagang magagamit po siya, lalo pag meron na tayong mga storage, no, na naandoon, at saka may halfway house na po para sa ating pong mga isda. But sa ngayon po, yun po ang ating company at napag-alaman. So, with this, Madam Chair, I move for the approval granting authority in favor of our local Chief Executive, Cesario R. Benedito Jr., to enter into a memorandum agreement with Philippine Coast Guard for the utilization of fish landing facility located at Sitio Buligay, Barangay Poblacion 1, Brooks Point, Palawan. Second, any objection? Hearing none, then we also approve the authority of the local chief executive to enter into a MOA where the Philippine Coast Guard concerning the utilization of our fish landing facility at Sitio Buligay, Brooks Point. Thank you, Madam Chair. Next. No more unassigned business. Resolutions and ordinances for third reading. Wala na. Sa announcement, kung sa Monday ay meron tayong committee meeting, ay pwede bang maisabay na natin doon yung council municipal complaint? Madam Chair, kasama po siya, Madam Chair, sa election. Ha? Kasama po siya, Madam Chair, sa election. Can you show me a specific provision? Na-refuse lang po para sa akin. Yung pagsupply sa first Monday of the month, tayo, yung po ba mga regular meetings or kasama po ba tayo? Kasama tayo. So, yung first Monday, hindi po malinaw sa akin. Ano ba yung second Monday, third and fourth. So, first Monday, ano po sa first Monday? First Monday starting in February. February 3 yun ano yung Monday? Opo, every first Monday of the month po, ASEAN is
expired. Then, the rest of the month din po, second, third, fourth, fifth, pinipinyanan na po. Sa Madam Chair, yung sa SCM, pwede na ba council na yung pang-October? Wala naman ako. Oo, kasi yan sila remember tayo na relationship ng ASEAN countries. Gusto tayo ng ating Sorry na yan. Thank you, Madam Chair. Senyor Nagala. Bigas po dun sa kapila, sa Madam S.P. Masalitika, natin na pagpasok ng mga bayan ng line ng baboy na sa points. So, kailangan din itong may patawag agad no? Kasama nung may meeting ng Monday na umaga, siguro hapon na lang ito madagkir mga tulak. Hindi na ito sa umaga. Sa kami level lang po, included yung mga appraisers sa mediator. Anong problema nila? Mataas? Yung pagpasok ng mga buyer na live ng baboy na outside of the way, na mataas ang kanilang Mataas ang po nila? 150 to 180. Ang market price natin kasi 150. Pero gusto ko kasi 150 sa atin ng monthly gawin kung ito ba ay legal. Magpasok para mamili. Kasi kami pinag-usapan na karaan, dapat kung may outside procurement na buyer, dapat legal, dapat may mga permits. Sige lang, yung ating tinaas natin yan sa 150, di ba? Minimum po yun. Minimum. Pero hindi natin i-restrict. May benta rin naman sa mga. Yes po. Kaya nagawa pa natin siguro yung legalidad na pumapasok na buyer. Saka check din yung kanilang timbangan na mahalaga, pero may kaya naman yung timbangan. So, dahil magpapalala regulation. siyempre, still ka naman yung mga pinipintor natin bilang ulo ng baboy ba, pinuponsyon na araw-araw. Natulan yung pinuponsyon natin yung sigarilyon para malimutan natin. Para malimutan nila sa labas, siguro, hindi nila sila. So, may ano ba? Under na naman ang chair, resolution number 10, prohibited acts sa 2025 national and local election. Kasama po Madam Chair dito, under section 261, ang omnibus section po, yung suspension of elected of provincial, city, municipal, and barangay officers without approval at prior ng commission. Kaya lang, wala naman pa tayo isususpend. Madam Chair, yung function naman sa amin, dahil bayan is was a judicial function ba? Kasi yung naman ito yung... Pero yung mag-investiga or mag-isa ay hindi dyan. If ever man, halimbawa, may decision ay suspend, pero subject pa rin na ito. Yun mo na Chair yung... Oo. Hindi tayo pinagbabawalan. Pero system of system of suspended na. Kasi hindi naman tayo ang mag-implement eh. Sakali ang mag-decision. Ang interpretation sa Madam Chair kung naging decision tayo, which is hindi mo pa mag-ano sa violation sa akin. Pag naman po ako, accepted po ako. I-clarify ang nangyayari. Kailangan i-clarify yung science. Clarify yung pag-hearing.
pangalan. Pero yung pagkakaroon ng division, yan yung tayo ba mapapanood kayo sa pagkain. Decision making model. Maganda naman lang siya pag labas na lang po si Pupili. Kung ano po yung kasi umapit na sa mga magandang siya po yung After the election siguro, naman sa decision. Kung ano siya Madam Chair, wala siyang decision sana kung parang tao yung ay, believe it po. Pero kung hindi lang may papagbagan. Suspended sentence. Clarify siguro yan. So, i-schedule natin yan sa Monday. Pag-usapan na natin whether i-table na natin or pag Monday. Pero may community po kami na Monday. Susunod na. After yung police. Sa apat na sa pati. Pwede naman ano po kasi na tayo lahat. At mahirap mga wala na tayo papang agenda. Ang ating 226 regular session. Pinatapos na natin. At sa mga Happy birthday.